Tapos magpapaligaw ka sa hindi nag-aaral? Hindi tapos ng pag-aaral? Hello? Hello guys, so second part ito nitong video na to. It turned out na itong babae pala na to ay isang pastora sa church nila sa QC and trending pa rin siya ngayon sa iba't ibang social media. And nag-start nga itong pagka-trending niya dahil dito sa video na to na in-upload nila tungkol sa isang church member nila na lilipat na daw ng ibang church. At makikita sa video kung paano nila i-judge yung tao na aalis ng church nila na hindi naman nagustuhan ng mga netizens na nakapanood nito sa TikTok. Kaya grabe yung pagka-trending nila ngayon. At ngayon naman, trending ang hashtag pastora sa social media na Twitter or X dahil sa mga videos nitong pastora na to, the way siya mag-preach sa mga church members nila. And nag-compile ako ng mga videos niya na nagpe-preach and yung mga pili lang yung mga videos na nagpe-preach siya na trending ngayon sa social media na Twitter or X. And panoorin nyo, kayo na humusga kung may mali ba talaga sa mga pinagsasabi nitong pastora na to. Out of order! Ang sabi sa Biblia, ang lalaki ang dapat nagpo-provide sa babae. Tapos magpapaligaw ka sa hindi nag-aaral? Hindi tapos ng pag-aaral? Hello? God is a God of... Lahat ng app nalagay sa cellphone. Wala lang yung app ng Bible, wala. Paano hindi ka malulungkot? Paano hindi ka madidepress? Hindi ka nagbabasa ng Bible. Amen? Pero ang sinasabi ko lang, dahil royalty ka, huwag kang papatol sa just. Amen? Alam nyo, pag nagtatrabaho ka na, pag lalaki ka, pag nagtatrabaho ka na, higit sa nakikita mo ngayon, ang pwede mong ligawan. Bakit? Siyempre, kung ikaw may kotse, papatol ka ba sa naglalakad, nagtutulak ng kariton? No. That's not your level. Hindi lang sa material, Alam natin na mahirap kausap ang hindi aral. Isipin mo kung hindi marunong magsulat o magbasa. At eto naman yung ilan sa mga tweets na nakita ko online tungkol dito sa kumakalat na mga videos ni Pastora. Ang sabi niya, Pastora, saan mo natutunan yung sinasabi ninyo? Sabi naman neto, I had an encounter with an ice cream vendor who finished grade 2. Mas madali pa siya kausap kesa sa'yo, Pastora. Mas merong wisdom, may mas laman. I have a friend rich enough to buy 3 cars at the same time, but he prefers to walk than drive. Fix your mindset. Sabi nito ni Miggy, itong si gaslighting Pastora, ang baba rin pala ng tingin sa mga underprivileged. Ito yung response niya sa video na parang, dahil royalty ka, hindi ka napapatol sa mga just lang. Medyo nakaka-off naman talaga yun dahil hindi naman batayan kapag may kotse ka or kapag mayaman ka, or kapag wala kang kotse or hindi ka mayaman, just ka na lang. Medyo nakaka-off nga yung comparison ni Pastora sa video niya na yun. Ito pa, si Miggy naman, same person, in that classic, kaya ka depressed kasi hindi ka nagbabasa ng Bible. Ayun. And nag-reply naman ito si Ish, kahit ako lilipat ng church Pastora? And marami nga nag-comment before, yung sa previous video ko, na kapag ganun daw yung mga ka-church members nila, talagang nilipat daw sila dahil nakita nila kung paano ka-toxic, yung the way they reacted, and the way they judge yung tao na aalis ng church nila, ayun, na-off sila dahil doon. Actually, madami pang comments about kay Pastora. Ito pa, sabi pa, si Pastora ay negative 1 million sa langit. May na-receive din akong comment na ganito sa recent vlog ko. So, ayun. So, grabe na talaga ang social media ngayon. So, isang mali mo lang, isang video mo lang na may mali sa sinabi mo or sa ginawa mo, for sure, magva-viral ka na niyan agad-agad. Para kang instant celebrity in a good way or in a bad way. Pero dito sa case ni Pastora, yung iba niyang church members ay sumikat sila in a bad way. Kaya ang lesson dito sa nangyari kay Pastora, pag-isipan mabuti yung mga ina-upload natin sa internet. Dahil again, mabilis kumalat yung mga videos natin. Kahit pagka-upload mo ngayon, pwede siyang mag-viral in less than an hour. Dahil syempre lahat may access sa internet, sa cellphone, and sobrang dali nang mag-cancel ng tao ngayon.
Kapag hindi lang nagustuhan yung sinabi mo or ginawa mo, possible na mag-viral ka in a bad way, and pagising mo kinabukasan, canceled ka na. And dito sa case ni Pastora, kahit yung church niya, nadamay na din. And chinek ko yung Facebook page ng church ni Pastora, and ayun, dinumog na din talaga sila ng mga bashers and negative comments sa mga recent post nila. Before, napansin ko, nasa 50 or 30 lang yung tao na nag-react sa mga post niya. Pero ngayon, ayan, tignan nyo naman kung gaano sila dinudumog sa kanilang Facebook page dahil yung TikTok page or TikTok account ni Pastora ay deleted na dahil nga doon sa nag-viral nilang video kahapon. And ito naman, napansin ko lang, October 14 nag-post sila ng picture, I think birthday ni Pastora to. And sa ngayon, meron na siyang 6,000 haha reaction and 2.1K comments and 215 shares. And for sure, mga bashers tong majority nitong mga to. And meron din to, 6 days ago nag-post si Pastora, siya mismo to. Ayun, 6.7K haha reactions, 1.3K comments, and 492 shares. So, affected din pati itong Facebook page ng Dream Life Church ni Pastora. Ayun, sana lang ay iba yung approach nila doon sa umalis nilang ka-church member. Or sana ay pinag-isipan muna nila bago in-upload yung video niya nag-viral before sa TikTok para hindi yan nangyari to. But then again, nangyari na ang nangyari. And I hope ay lahat tayo ay may natutunan na lesson, especially dito kay Pastora at sa iba niyang church members na kasama doon sa TikTok video at pwede nila yung gamitin para mag-grow as a person at sana hindi na maulit pa yun. Kayo ba? Anong masasabi niyo dito sa trending na Pastora ngayon sa social media? Meron bang mali si Pastora the way na mag-preach siya sa mga church members niya? Comment down below. And again, kung nagustuhan niyo itong vlog, make sure naka-follow na kayo sa page ko para updated kayo sa mga latest happenings. Thank you so much for watching and stay safe.